Wala pang isang oras matapos ipalabas ang pelikula, umabot na ito sa tuktok ng trending zone ng Pilipinas sa pandaigdigang social media. Ang 13-minutong pelikula na kinunan ng BBC Ace producer sa Maynila ay mabilis na kumalat binaligtad ang pananaw ng buong mundo. Ito ay tiyak na inarte, imposible, ito ay purong gawa-gawa. Ang mga sikat na ahensya ng balita sa buong mundo, tulad ng CNN ng Amerika, NHK, ng Hapon at Le Monde ng Pransya, ay nagpadala ng kani-kanilang mga koponan upang personal na beripikahin ang katotohanan. At sa esplanade ng Ilog Pasig sa Maynila, totoo ang lahat. Nagsagawa ng emergency press conference ang mayor ng London, inilunsad ng Paris ang Seine Plan, at ang mayor ng New York ay agad na lumipad patungong Maynila. Ngunit ano nga ba ang nangyari sa tabi ng Ilog Pasig? Bakit nakatuon ang mata ng buong mundo sa maliit na ilog na ito? Ako si Olivia Hawthorne at nagtatrabaho ako bilang crime documentary producer sa BBC sa loob ng 15 taon. Nakapanayam ako sa loob ng pugad ng Sinaloa Cartel sa Mexico. Nagulat ako ng engkwentro sa mga slum ng Rio de Janeiro sa Brazil. Sinubaybayan ko ang mga serial murder case sa Johannesburg, South Africa at idinukumento ang mga gang war sa Tegucigalpa, Honduras. Saan man ako pumunta, laging may kasama akong bodyguard. Hindi ako makakilos ng walang suot na bulletproof vest, kahit ang pagtingin sa labas ng bintana ng hotel ay puno ng panganib. Sa loob ng 15 taon ng paglalakbay sa mga ganitong lungsod, naugat sa aking puso ang isang paniniwala: ang kalikasan ng tao ay likas na barbarik at mas malaki ang lungsod, mas mapanganib ito. Gayunpaman, noong nakaraang tagsibol, isang kagiliw-giliw na paksa ang lumabas sa editorial meeting ng BBC. I-expose natin ang katotohanan tungkol sa mga ligtas na lungsod sa Asya, sabi ng executive editor na si Robert. Olivia, ikaw ang pinakaangkop na tao upang patunayan kung ang mga lungsod tulad ng Singapore at Maynila ay talagang ligtas o kung sila ay nagpapanggap lamang na payapa sa pamamagitan ng mahigpit na pagbabantay. Kalmado akong sumagot. Ang huli siyempre, sa sandaling puno ng surveillance camera at mahigpit na binabantayan ang mga mamamayan sinuman ay maaaring magkunwari na ligtas. Ang dahilan kung bakit ko pinili ang Maynila bilang unang lugar ng pagkuha ng pelikula ay napaka-espesyal. Ito ay dahil sa isang video na nakita ko online. Sa isang lugar na tinatawag na Esplanade ng Ilog Pasig bandang 2:00 ng madaling araw, isang batang babae ang mag-isang nag-jogging. May suot siyang headphone, may hawak na cellphone, at wala man lang senyales ng pag-iingat. Ang mga komento sa ilalim ng video ay nagkaisa. Hindi ka pani-paniwala. Paano ito nangyari? Sigurado akong ito ay planado, o ito ay isang lugar na napakahigpit na kontrolado. Siguro parang Pyongyang ginawa lang para sa mga dayuhan. Ang aking katuwang sa pagkuha ng pelikula ay si Rafael Dubois, isang bihasang cameraman mula sa Orlando na nakasubaybay sa Eastern European Mafia sa loob ng mahigit 10 taon. Rafael, narinig mo na ba ang Ilog Pasig sa Maynila? Iyon bang lugar na sinasabing ligtas kahit gabi, gawa-gawa lang? Nakakatawa. Kahit ang mga lungsod na pinalalabas na maganda ay may mga turista na nanakawan, nagbiro kami habang naghahanda ng kagamitan. Ilang kamera sa tingin mo ang mayroon doon? 2,000. Siguradong may pulis na nakatayo bawat 10 metro at malamang na parang mga taga-Hilagang Korea ang mga mukha ng mamamayan biro ni Rafael. Isang araw noong Hunyo dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport. Pagkatapos naming dumaan sa immigration, nangyari ang unang kakaibang bagay. Isang airport staff ang lumapit sa amin at nagtanong sa matatas na Ingles, "Kayo ba ang taga-BBC? Kailangan ba ninyo ng tulong para sa pagkuha ng pelikula?" "Salamat, hindi na po. Kaya na namin." Sige. Kung pupunta kayo sa Ilog Pasig, mas maganda kung gabi. Mas maraming tao at mas masaya. Sandali kaming nagtinginan ni Rafael. Mas maraming tao kung gabi. Kadalasan sa mga mapanganib na lungsod kabaligtaran ang payo.
Ligtas ba doon? Tanong ko pabalik. Ang staff ay mukhang naguguluhan. Ligtas. Siyempre ligtas, Pasig River Esplanade iyon. Ang pagiging siyempre ligtas ay kakaiba sa akin. Para bang napakabobo ng tanong ko. Sumakay kami sa taxi mula sa airport papunta sa hotel. Ang driver ay mukhang nasa 60 taong gulang. Nang makita niya kaming nagdadala ng kagamitan sa pagkuha ng pelikula, nagtanong siya, "Gumagawa ba kayo ng programa? Saan niyo balak mag-shoot Pasig River Esplanade? Plano naming kumuha ng night view." Ang taxi driver ay tumawa sa rear view mirror. "Oh, kung gabi napakaraming tao, mahirap kumuha ng litrato, lalo na tuwing Biyernes ng gabi, parang perya, street fair na perya sa gabi. Oo, may mga street performer night market at napakarami pa ring nagjo-jogging kahit madaling araw. Uso kasi ang pagjo-jogging ngayon." Bumulong si Rafael sa Pranses na hindi ko naintindihan ngunit hula ko ay siraulo o katulad nito. Pagdating sa hotel para mag-check-in, may sinabi ring katulad ang receptionist. "Kung pupunta kayo sa Esplanade, subukan nyo bandang alas 5 ng madaling araw. Napakaganda ng sikat ng araw at maraming tao na nag-ehersisyo." Sa puntong ito nagsimula na akong maguluhan. Lahat ay nagkaisa sa pagpapayo sa amin na pumunta sa Ilog Pasig sa gabi at madaling araw. Sa loob ng 13 taon ng pag-uulat, hindi ko pa naranasan ito. Sa Rio, sasabihin nilang, huwag na huwag kang aalis sa inuupahan mo pagkatapos ng dilim. Sa Johannesburg, huwag kang lalabas sa hotel. Sa Sinaloa, ang paglalakad, mag-isa ay tiyak na kamatayan. Kinagabihan, nagplano kami ni Rafael sa aming kwarto. Ganito na lang, mag-scout muna tayo ngayong gabi, tulad ng ordinaryong turista, walang dala. Tama, kailangan nating makita mismo kung gaano talaga ito kapanganib, sang-ayon ni Rafael. Alas 11 ng gabi umalis kami sa hotel. Wala pang 10 minuto ang Pasig River Esplanade mula doon, ngunit puno pa rin ng tao ang mga kalye. Karamihan sa mga tindahan ay bukas pa rin, ito palang iba na sa London o Paris. Nang makarating kami sa pasukan ng waterfront area, halos hindi ako makapagsalita. Kahit alas 11:15 na masigla pa rin ang lugar, parang karnabal. Ngunit ito ay simula pa lamang. Ang tunay na sorpresa ay nagsimula nang maglakad kami sa kahabaan ng Pasig River. Nagsimula kaming maglakad-lakad bandang 11:15 p.m. Ang una naming nakita ay isang mag-asawa na may tulog na sanggol sa stroller. Nakaupo sila, umiinom ng kape at nag-uusap. "Rafael, tignan mo. Maglalakad-lakad pa rin sila ng sanggol kahit alas 11. Sa London, matagal na silang inireport dahil sa child neglect. Sa paglipas ng ilang hakbang, mas nakakagulat ang eksena. Puno ang mga bench, ngunit karamihan ay nag-iisa. Ang ilan ay nagbabasa, ang ilan ay nagtatrabaho sa kanilang laptop o tahimik na nakatingin sa ilog. Mas nakakagulat pa ang kanilang mga personal na gamit. Ang mga handbag ay nakalagay lang sa tabi at ang ilan ay iniwan pa ang kanilang laptop sa bench habang pumupunta sa banyo. "Uy, tignan mo. Iniwan niya lang ang laptop niya diyan," bulong ko sa gulat, ngunit walang pumansin. Pagbalik ng may-ari, pagkatapos ng 5 minuto, nandoon pa rin at ligtas ang laptop. Nagpatuloy kami sa paglalakad, dumaan sa ilalim ng isang tulay. Medyo madilim at nakakatakot ang lugar, ngunit may 2 babae na nakaupo doon kumakain ng fishball at kikiam. "Excuse me," bati ko sa kanila sa Ingles. "Ligtas ba kayong manatili dito sa ganitong oras?" Tumawa ang isa sa kanila at sumagot, "Ano bang iniisip mo? Pasig River Esplanade ito. Ito ang pinakaligtas na lugar sa buong Maynila." "Pinakaligtas na lugar?" "Oo. Laging maraming tao at tila nagbabantayan ang lahat. Kahapon lang nahulog ang wallet ko at may lolo old man na humabol sa akin para ibalik ito." Si Rafael ay mukhang dismayado, nagsisisi na hindi niya dinala ang kanyang kamera. Paglampas ng hating gabi, patuloy ang pagdagsa ng tao. Ang mas nakakagulat ay nagsimula kaming makakita ng isa-isa na mga babaeng nagjo-jogging. May suot silang headphone, naka-fit na sportswear at walang anumang senyales ng pag-iingat. Nagdesisyon akong lumapit at kausapin ang isa sa kanila na mukhang nasa 30s. "Excuse me,
Hindi ka ba natatakot na mag-jogging mag-isa sa ganitong oras? Tinanggal niya ang headphone at nagtanong pabalik-takot. Bakit ako matatakot? Dahil gabi na at mag-isa ka. Dayuhan ka siguro ano. Mas komportable mag-jogging dito sa madaling araw. Malamig ang panahon at marami pa ring tao. Wala pa akong nakakaharap na anumang panganib. Ngumiti siya sa akin at tumakbo palayo. 1:00 ng madaling araw pumasok kami sa isang convenience store. May kakaibang tanawin sa labas ng pinto. Isang kakanin rice cake stand na walang nagbabantay. Mayroon lamang menu at isang cash box na nakalagay doon. Totoo ba ito? Naguguluhang tanong ni Rafael. Tinanong namin ang student intern sa tindahan at ang sagot ay, nagbibilang ang lahat ng sarili nilang pera at naghuhulog. Kung minsan, kapag walang barya, babayaran nila ito sa susunod na balik nila. Wala bang nagnanakaw? Mahigit 1 taon na akong nagtatrabaho dito at wala pa akong nakita. 2:00 ng madaling araw, buhay pa rin ang Pasig River Esplanade. May mga office worker na nakaupo sa bench kumakain ng instant ramen. May mga rider ng motor na dumadaan at may mga matatandang mag-asawa na magka-holding hands habang naglalakad-lakad. Ang pinaka-nakakagulat sa lahat, wala man lang kaming nakitang kahit isang pulis. Sa loob ng 15 taon, bawat ligtas na lungsod na napuntahan ko ay pinananatili ng police presence. Ngunit dito iba. 3:00 ng madaling araw bumalik kami sa hotel. Sabi ni Rafael Olivia, ano ba talaga ang nakita natin? Hindi ko alam, Rafael, pero bukas kailangan nating dalhin ang kamera at kunan ang lahat. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang paniniwalang binuo ko sa loob ng 13 taon ay nayayanig. Kung ang kalikasan ng tao ay mabuti, kung maaari tayong magtiwala sa isa't isa, kung gayon ang isang malaking lungsod ay maaari ring maging ligtas. Kinaumagahan, nagdesisyon akong ganap na simulan ang pagkuha ng pelikula. Ang resulta ay mas nakakagulat kaysa sa nakita namin noong nakaraang gabi. 4:30 ng umaga, bumalik kami ni Rafael sa esplanade ng Ilog Pasig, ngunit sa pagkakataong ito, dala namin ang kumpletong kagamitan. Sa tingin mo ba may lalabas talaga sa 5:00 ng umaga? May pag-aalinlangan na tanong ni Rafael. Nang makarating kami sa Riverwalk, muli kaming nabigla sa tanawin. Kahit lagpas 5:00 pa lang, mayroon ng 12 ng tao ang nagjo-jogging. Karamihan ay babae mula 20 hanggang 60 taong gulang. Ang ilan ay nag-iisa, ang ilan ay magkapares. Lumapit ako at kinapanayam ang isang babae na mukhang nasa 50 taong gulang. Araw-araw po ba kayong nagjo-jogging sa ganitong oras? Oo, 3 taon na akong nandito. Bandang 4:30 kapag tag-init at 5:30 kapag taglamig. Hindi po ba kayo nag-aalala na mag-isa? Naguguluhan siyang sumagot. Nag-aalala? Bakit ako mag-aalala? Pasig River Esplanade ito. Mas ligtas pa ito kaysa sa kalye sa harap ng bahay namin. Laging maraming tao kahit madaling araw. Tignan mo. Hindi ba't nag-ehersisyo ang lahat? Nagbabantayan pa nga kami sa isa't isa. Ang linyang, nagbabantayan pa nga kami sa isa't isa ang susi. Habang nag-shoot si Rafael, tumingin ako sa paligid. May kakaiba talaga. Tila walang pakialam ang mga tao, ngunit sabay-sabay, tila nagmamasid sila sa isa't isa sa gilid ng kanilang mata. Yumuko ang isang batang babae para itali ang sintas ng sapatos at nahulog ang kanyang headphone. Pinulot ito ng isang kuya older brother na dumaan at iniabot sa kanya. Isang ate older sister ang nag-iwan ng kanyang water bottle sa bench at nag-ehersisyo, walang pumindot sa gamit niya. 6:00 ng umaga, isang mas nakakagulat na tanawin ang lumitaw. Sa iba't ibang sulok ng esplanade, nagsimulang magtipon ang mga grupo para mag-ehersisyo. May tai chi, line dancing at yoga. Walang guro, walang bayad. Nagtipon lang ang mga tao ng natural. Sa isang grupo ng tai chi, isang lolo na lampas 70 anyos ang kumaway, senyales na sumali ako. Hindi po ako marunong, sabi ko kumakaway. Ayos lang. Sumunod ka lang, sabi ng isang manang older woman na nag-translate sa Ingles. Sa huli napilitan akong gayahin ang mga galaw nila nang wala sa tono, ngunit nagpalakpakan ang lahat.
Sabi ni Rafael sa akin, ito ang unang beses na nakita kitang tumawa ng ganyan sa loob ng 15 taon. Pagdating ng rush hour, nag-iba na naman ang Pasig River Esplanade. Ang mga office worker na nakasuit ay naglalakad ng hindi nagmamadali, may hawak na kape. Halos walang mukhang nagmamadali. Tila lahat ay nag-enjoy sa kapaligiran. Tinanong ko ang isang lalaking mukhang empleyado ng bangko, araw-araw po ba kayong naglalakad sa Ilog Pasig papunta sa trabaho? Opo. Maaga akong bumababa ng isang istasyon ng tren para lang makalakad dito. Ito ang magandang simula ng araw. Dahil ba ligtas dito? Ligtas, oo, pero higit sa lahat ang daming tao. Ramdam ang enerhiya. Pagdating ng 3:00 ng hapon, oras na ng uwian at nag-iba na naman ang esplanade. Mga grupo ng mga high school student ang nagtitipon. Ngunit walang naninigarilyo. Nakaupo sila nagkukuwentuhan at kumakain ng snack na binili sa convenience store. Kinausap ko ang isang grupo ng mga estudyanteng babae. Madalas ba kayong pumupunta dito pagkatapos ng klase? Oo, halos araw-araw. Magandang lugar ito para makipagchika sa mga kaibigan. Hindi ba nag-aalala ang mga magulang ninyo? Bakit sila mag-aalala Pasig River Esplanade ito? Sabi pa nga ng nanay ko, madalas din daw siyang naglalaro dito noong bata pa siya. Pagdating ng evening rush hour, napakasigla ng Pasig River Esplanade. Ang mga office worker ay nakaupo sa mga bench, may hawak na beer at street food. May mga live music performance sa iba't ibang lugar. Nagtitipon ang mga tao ng natural upang manood. Isang musikero ang kumakanta. Biglang inilagay ng isang manonood ang kanyang wallet sa bench, tumayo at nagsimulang sumayaw. Sumayaw siya ng halos 10 minuto bago bumalik sa kanyang upuan. Ang kanyang wallet ay ligtas at nandoon pa rin. 9:00 ng gabi, dumami ang mga pamilya. May mga lolo at lola, grandparents, na kasama ang kanilang apo mag-asawa na may stroller at naglalakad-lakad ng aso. Isang matandang Ginoo ang nagpapalaro sa kanyang apo ng tubig. Hindi sinasadya, natalsikan ng tubig ang isang dumadaan. Pasensya na po, nagmamadaling humingi ng tawad ang matanda. Ngunit ang nabasa ay tumawa at nagsabi, ayos lang, ang lamig. Parang mas nagiging ligtas ang esplanade habang gumagabi. Nagbabantayan ang mga tao sa isa't isa. Kung may lasing, tahimik na nagmamasid ang mga nasa paligid. Kung may nag-iisa, nagpapanatili ng distansya ang iba. Nagdesisyon akong magsagawa ng ultimate experiment. Inilagay ko ang sarili kong wallet sa bench at lumayo ng mga 100 metro para manmanan. Pagkatapos ng 30 minuto, 12 ng tao ang dumaan ngunit walang pumindot sa wallet. Sa halip, isang manang ang lumapit, nakita ang wallet. Tumingin siya sa kaliwa at kanan at inilipat ang wallet sa loob ng bench, siguro ay para hindi ito mahulog. Nang bumalik ako para kunin ang wallet, sumigaw ang manang mula sa malayo, ate, ingat sa wallet mo ha. Ligtas man dito, kailangan mo pa ring mag-ingat. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Ang mga tao rito ay itinuturing ang isa't isa bilang pamilya. Nang sandaling iyon, isang turista ang lumapit sa akin at nagbahagi ng mas nakakagulat na kwento. Ang turista ay isang Pranses na photographer na nagngangalang Marie. Ikaw ang BBC producer, di ba? Matagal ko na kayong napapanood mag-shoot. Oo, gumagawa ako ng 21-hour time-lapse dito sa loob ng 3 araw. May nakita akong napakagulat. Ano ipapakita ko sa iyo? Ipinakita niya sa akin ang isang time-lapse na video ng esplanade ng Ilog Pasig na nakakompress sa 3 minuto. Tignan mo, mula 4:00 ng umaga ng isang araw hanggang 4:00 ng umaga ng susunod na araw, walang oras na walang tao, walang patid. Totoo ito. Kahit sa pinakamadilim na oras, 3:00 hanggang 4:00 ng umaga, laging may hindi bababa sa 20 tao. Sa Paris, wala ng tao pagkatapos ng 2:00 ng madaling araw, iyon ang pinakapanganib na oras. Paliwanag ni Marie, ang mas kakaiba ay patuloy na nagmamasid ang mga tao sa isa't isa, hindi nakatitig kundi parang nagbabantayan. Kinaumagahan, sinunod ko ang payo ni Marie at gumawa ng isa pang eksperimento.
10 ng umaga nagkunwari kami ni Rafael na nag-aaway ng malakas sa Riverwalk. Nagmumura kami sa Ingles, nagpapanggap na galit na galit. Wala pang 3 minuto, nagsimulang magtipon ang mga tao sa paligid. Kailangan niyo ba ng tulong? Tanong ng isang kuya sa Ingles. Anong nangyari? Pag-aalala ng isang babae. Mas nakakagulat, bumili pa ng tubig ang isang manang mula sa convenience store para sa amin. Nang sabihin naming ayos lang kami, dahan-dahang nagkalat ang mga tao, ngunit may ilan pa ring nagmamasid mula sa malayo. 2:00 ng hapon nagkunwari akong mag-isang umiiyak sa bench. Wala pang 5 minuto 3 tao ang lumapit. Hindi sila direktang nagsalita, ngunit umupo lang sila sa malapit, tila nagmamasid mula sa malayo. Isang bata ang bumulong sa kanyang nanay, lumapit at inabutan ako ng lollipop. Ate, para sa iyo. Sa sandaling iyon ang luha na umagos ay hindi na pag-arte. 6:00 ng gabi naglakad kami mula sa itaas na bahagi ng Pasig River Esplanade hanggang sa ibaba. Magkakaiba ang kapaligiran sa bawat bahagi, ngunit iisa ang pareho, ang kaligtasan ay nasa lahat ng dako. Ang isang lugar na puno ng lumang tindahan at printing press ay partikular na nakakagulat. Inakala kong nakakatakot ito sa gabi, ngunit kabaliktaran ang nangyari. Ang mga may-ari ng tindahan ay nagbubukas hanggang hating gabi, tila nagbabantay sa Riverwalk. Tinanong ko ang may-ari ng isang hardware store, Kuya, gabi na bukas pa ang tindahan nyo? O mula nang magkaroon ng Riverwalk na ito, dumami ang customer sa gabi. At kapag nagbubukas kami, mas nagiging panatag ang loob ng iba. Hindi ba parang nagbabantay ang mga tindahan dito? Hindi guard kapitbahay lang. Natural lang na mag-ingatan ang mga kapitbahay. 8:00 ng gabi may nakita kaming nakakagulat na tanawin. Isang lasing ang natutulog sa bench. Ngunit ang mga tao sa paligid ay tahimik na umupo, nag-iingat ng distansya. Sa masusing pagtingin, nagbabantay pala sila sa lalaki. Nang magising siya pagkatapos ng halos 1 oras, binigyan siya ng isang lolo na nakaupo sa tabi niya ng isang bote ng tubig. Manong inuman mo, uwi ka na. Nang paika-ika siyang maglakad, 2 tao ang lumapit at inalalayan ang kanyang braso, tinulungan siyang makarating sa lugar kung saan makakakuha siya ng taxi at umalis. 10:00 ng gabi may maliit na Tiange Market. Sa plaza ng Riverwalk, nagbebenta ng handicrafts, used clothes at paintings. Ang nakakagulat ay karamihan ay unattended stores, mayroon lamang menu at bank transfer QR code para kumuha ng item at magbayad. Tinanong ko ang isang vendor, wala bang nagnanakaw? Paminsan-minsan may nakakalimot magbayad, pero babayaran nila ng doble sa susunod na balik at humihingi ng tawad. 12:00 ng hating gabi naghanda kami para sa panghuling eksperimento. Inilagay ni Rafael ang kanyang Bluetooth headphone na nagkakahalaga ng 3,000 sa bench at nagkunwari na pumunta sa banyo. Pagbalik niya pagkatapos ng 15 minuto, nandoon pa rin ang headphone. Hindi ganap na nandoon pa rin. May gumamit ng tissue paper at tinakpan ito, siguro ay para hindi mabasa ng hamog. Bumuntong hininga si Rafael at sinabi, Olivia, sinong maniniwala sa akin kapag ikinuwento ko ito sa Poland, ganoon din sa London. Nang sandaling iyon may isa pang turista ang nagbigay sa amin ng mas kawili-wiling mungkahi. Ang turista ay isang Australian YouTuber na nagngangalang Jackson. Gumagawa ako ng video tungkol sa dropping wallet test sa buong mundo. Sa New York, nawala ito sa loob ng 3 minuto. Sa Rome, wala pang 1 minuto. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa Maynila. Magkano ang cash sa wallet? Halos P70,000, around 1,300. Nag-alinlangan ako, ngunit sabi ni Rafael, subukan natin. Sa ganitong paraan, mapapatunayan natin ang katotohanan. Kinaumagahan 2:00 ng hapon, sinimulan namin ang eksperimento sa tabi ng tulay sa Pasig River Esplanade kung saan pinakamaraming tao. Nagkunwari si Jackson na nahulog ang kanyang wallet at naglakad palayo ng walang pakialam. Lihim kaming nag-shoot mula sa 50 metro. Wala pang 30 segundo napansin ng isang babae ang wallet. Sir,
Sir, sinubukan niyang tawagin si Jackson, ngunit nagkunwari itong hindi nakarinig at nagpatuloy sa paglalakad. Bigla tumakbo siya. Kahit naka-high heels, tumakbo siya ng mabilis. Sir, ang wallet mo. Pagkatapos habulin ng halos 100 metro, naabutan niya at hinawakan ang braso ni Jackson. Nahulog mo ang wallet mo. Nagpasalamat si Jackson at sinubukang bigyan siya ng P1000 bilang tip, ngunit kumaway siya at tumanggi. Wala iyon. Dapat lang, sa susunod mag-ingat ka. Ang pangalawang eksperimento ay alas 7 ng gabi sa rush hour. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon akong ako mismo ang gagawa. Nahulog ko ang wallet na naglalaman ng 50,000 na cash. Mas mabilis ito ngayon. Wala pang 10 segundo narinig ko ang sigaw mula sa likod, "Miss ang wallet." Isang middle-aged man ang nag-abot sa akin ng wallet at sinabi, "Ang dami mong cash. Mag-ingat ka. Ligtas man dito, hindi ka dapat maging kampante." Ang pangatlong eksperimento ay alas 10 ng gabi. Nagkunwari si Rafael na nakalimutan ang kanyang wallet sa bench at umalis. Pagkatapos ng halos 5 minuto, napansin ng isang lola grandmother ang wallet. Tumingin siya sa kaliwa at kanan at dahan-dahang naglakad patungo sa kalapit na convenience store. Lihim kaming sumunod. Ibinibigay ng lola ang wallet sa tindera. "May nakalimot ng wallet, ineng, young lady. Babalik siguro ang may-ari. Pakiingatan mo muna." Nang pumasok si Rafael, ngumiti ang tindera at iniabot ang wallet. "Ay, kayo pala, swerte nyo, kinuha ng lola." Ang pang-apat na eksperimento ay sa pinakamahimbing na oras, alas 2 ng madaling araw. Sa pagkakataong ito, hindi wallet kundi isang brand new smartphone na nagkakahalaga ng halos P50,000. Isang rider ng motor ang dumaan, nakita ito. Dinampot niya ang telepono, tumingin, nag-alinlangan at nagsimulang maghanap ng pinakamalapit na police station. Nang lumapit kami at sabihing amin ang telepono, nakahinga siya ng maluwag. "Naku, mabuti naman, ihahatid ko na sana sa presinto. Sayang naman kung mawawala ang bagong telepono na ito." Ang panglimang eksperimento ang pinakabaliw. Naglagay kami ng sobre na may P300,000 cash sa lupa at naglakad ng mabilis parang walang nangyari. Sir, sabay-sabay na sigaw ng ilang tao. Isang binata ang tumakbo at humarang sa akin. "Ito ba sa iyo? Ang sobre na may cash na nahulog mo lang?" Nagkunwari akong sumagot sa Ingles. "Hindi sa akin." Mukha siyang naguguluhan. "Ha? Pero nakita kong nahulog iyan mula sa bag mo." Sa huli, nagsimulang magtipon ang mga tao sa paligid. Sabi ng isang manang ineng, "Dalhin mo na lang sa presinto. Tutulungan ka ng pulis na mahanap ang may-ari." At dinala nga ng binata ang P300,000 sa police station. Kinumpirma namin sa huli na naitala ang pera bilang lost and found. Si Jackson ay nakatulala. Sinubukan ko sa 15 bansa. Maynila lang ang tanging lugar na 100% na naibalik ang nawawalang item. Nang gabing iyon, umiinom kami ng beer sa Pasig River Esplanade. Sabi ni Rafael, "Sa wakas, naintindihan ko. Ang dahilan kung bakit naglalakad ang mga tao sa gabi ay hindi dahil ligtas dito, kundi dahil nagtitiwala sila sa isa't isa." Nang sandaling iyon, isang binata mula sa Pilipinas na nakaupo sa kabilang bench ang tila nakarinig ng aming usapan. Lumingon siya at nagsabi sa Ingles, "Iyan manong ang sikreto ng Ilog Pasig. Nag-iingatan kami sa isa't isa, ngunit ito ay simula pa lamang. Ang tunay na nakakagulat ay mangyayari bukas." Kinaumagahan, alas 4, mag-isa akong naglalakad sa Pasig River Esplanade. Nagpapahinga pa si Rafael sa hotel. Pumasok ako sa isang De Leon 4-hour convenience store. Sa likod ng counter ay isang dalagang nagtatrabaho. Ang pangalan sa kanyang name tag ay Maria. "Mag-isa ka lang nagtatrabaho?" Tanong ko. "Opo, mag-isa ako sa graveyard shift." "Hindi ka ba natatakot?" Ngumiti si Maria at umiling. "Hindi po talaga. Mas mabait pa nga ang mga customer sa madaling araw." "Marami pa rin bang customer kahit madaling araw?" "Opo. May mga nagjo-jogging, mga taxi driver at mga office worker na umuwi. Iba-iba.
Biglang may pumasok na lalaking mukhang lasing sa tindahan. Paika-ika siyang naglakad patungo sa cooler. Agad akong kinabahan ngunit kalmado si Maria. Ay Manong Ben, lasing na naman kayo aray Ineng Maria, pasensya na. Pakikuha ako ng anti-hangover drink. Sige po. Nang magbayad ang customer, nagbigay siya ng dagdag na P100. Tip, ang hirap magtrabaho sa ganitong oras. Hindi ko po matatanggap Manong. Ingat po sa pag-uwi. Pagkaalis ng customer, nagtanong ako, regular customer po ba siya? Opo, siya ang may-ari ng printing press sa malapit. Halos gabi-gabi siyang nandito pero hindi naman nagdudulot ng gulo. Pero ang mga lasing, mapanganib pa rin hindi ba? Sabi ni Maria na may seryosong ekspresyon sa loob ng 2 taon na pagtatrabaho ko rito, isang beses lang ako nakaranas ng talagang nakakatakot. Ano? Noong taglamig noong nakaraang taon, bandang 3:00 ng madaling araw, may pumasok na lalaki, ang bigat ng atmosfera. Patuloy siyang nakatingin sa akin at umikot-ikot sa tindahan. Nakikinig ako ng mataman. Tapos, pagkatapos ng halos 5 minuto, biglang may nagbukas ng pinto. 3 kuya mula sa malapit, patuloy ni Maria. Lumapit ang isa at sinabi sa lalaki, "Kailangan mo ba ng tulong? May hinahanap ka ba?" Napakagalang ng tono niya pero mabilis na umalis ang lalaki. Baka nagkataon. Hindi po. Nalaman ko lang na nagmamasid pala ang mga kuya sa monitor. Nag-aalala ang mga may-ari ng tindahan sa malapit dahil mag-isa akong babae na nagtatrabaho sa madaling araw. Biglang bumukas muli ang pinto ng convenience store. Isang manang na nasa 50s ang pumasok. Maria, isang kape. Ay dayuhan pala. Nagbabakasyon ba kayo? Nang sabihin kong BBC producer, ako agad siyang nasabik. Wow, lalabas sa TV. Ang galing ng Ilog Pasig namin, di ba? Pinakaligtas sa buong mundo. Bakit po kayo sigurado? Kasi kami mismo ang gumawa niyan eh. Hindi gobyerno. Kami mismo ang nag-iingat sa isa't isa. Nagpakilala ang manang at sinabing siya si Aling Tess, may-ari ng isang karinderya sa malapit sa loob ng 35 taon. Dito na ako nakatira bago pa man nagkaroon ng Riverwalk na ito. Dati medyo delikado rin dito. Pero nang magkaroon ng boardwalk, nagbago ang mga tao. Paano nagbago? Nagsimula kaming ituring ang isa't isa bilang pamilya. Araw-araw nag-ehersisyo kami, naglalakad-lakad, nagkikita-kita. Sa katagalan, nagiging pamilyar kami. Kahit hindi namin alam ang pangalan, alam naming, taga rito iyan. Nagkuwento si Aling Tess ng isang nakakagulat. Noong 1 taon bandang 1:00 ng madaling araw, may isang rider ng motor ang nadulas sa hagdan at nasprain ang bukong-bukong. Hindi siya makatayo. Wala pang 10 minuto nagdagsa ang tao para tumulong. May doktor na nagjo-jogging tumulong sa first aid. May taxi driver na nag-alok na ihatid siya sa ospital. May tumulong pa na ipasok ang motor niya sa ligtas na lugar. 3:00 ng madaling araw. Oo. May tao, bati 4 oras ang Ilog Pasig Esplanade. Nagdagdag si Maria. Naranasan ko rin po ang katulad. Minsan sumasakit ang tiyan ko, halos mahimatay na ako. Isang customer ang lumapit at tumulong sa counter. May iba pang tumakbo sa botika para bilhan ako ng gamot. Tanong ko, kahit stranger? Walang stranger sa Pasig River Esplanade. Sagot ni Maria. Lahat kami kapitbahay. Dagdag ni Aling Tess. Siguro hindi naiintindihan ng mga dayuhan. Sa simula ganyan din kami. Pero ang araw-araw na pagkikita ay lumilikha ng koneksyon at ang matagal na koneksyon ay nagiging pamilya. 5:00 ng umaga nagsimulang magdatingan ang mga nagjo-jogging. Ineng Maria, kapit lang ha. Ang sipag, gusto mo ng mainit na kape. Magiliw na bumati ang mga dumadaan kay Maria. Sabi ni Maria sa akin, kita mo, sila ang nag-iingat sa akin. Naniniwala ako na kung nasa panganib ako, agad silang tatakbo para tulungan ako. Ang lakas ng loob mo. Noong 1 taon nagkunwari akong sumigaw. Wala pang 30 segundo 10 tao ang tumakbo para tignan ako. Pinagalitan pa nga ako dahil sa biro. Pero kahit napagalitan, masaya pa rin ako dahil marami ang nagmamalasakit. Nang aalis na ako sa tindahan, sabi ni Maria, ate,
Alam mo na siguro ang sikreto ng Ilog Pasig, pagmamahalan. Ang pagmamahalan namin sa isa't isa ang nagpapaligtas sa amin. Paglabas ko, nagsisimula ng sumikat ang araw. Daan-daang tao ang nag-ehersisyo sa esplanade ng Ilog Pasig. Lumapit ang isang lolo at inabutan ako ng bote ng tubig. Dayuhan ka ba? Ang aga mong lumabas inuman mo ng tubig. Ang init at humidity sa Pilipinas. Sa sandaling iyon na pagtanto ko, dito nagmamalasakit ang lahat sa isa't isa. Ngunit wala ba talagang krimen? Ano ang masasabi ng pulis? Ang police station ng Sampaloc, Maynila, na wala pang 10 minutong lakad mula sa Pasig River Esplanade. Nakilala namin ang Chief Inspector na si Generoso Lim sa kanyang opisina. Suot niya ang kaswal malayo sa inaasahan ko. Walang tie, ordinaryong polo shirt lang. Nabalitaan kong ang BBC team ay nag-shoot ng kuwento tungkol sa Ilog Pasig. Opo, gusto naming malaman ang tungkol sa night safety. Tumawa si Chief Inspector Lim. Sa totoo lang, hindi kami ang nagpapanatili ng Ilog Pasig Esplanade. Ang mga residente mismo ang nagbabantay sa isa't isa. Kami ay support unit lang. Ibig mong sabihin hindi pulis ang nagpapatupad? Oo. Binuksan niya ang kanyang laptop at ipinakita ang statistical data sa amin. Ang major crime rate dito ay 0.2, isa sa pinakamababa sa mundo. Ang kaso ng snatching ay 0 sa loob ng 3 taon. Ang sexual assault naman ay 0 sa loob ng 5 taon. Paano nangyari? Nakakatulong ang 500 CCTV camera, pero ang tunay na puwersa ay nagmumula sa walang bilang na mata ng mga tao. Tinuro ni Chief Inspector Lim ang labas ng bintana. Bawat tao na nakikita mo sa labas ay isang volunteer police. Kung may nasa panganib, handa ang lahat na tumulong. May actual case po ba? Oo, noong nakaraang taon mayroong kaso ng snatching. Sinubukan ng kriminal na agawin ang bag ng isang turista mula sa China. Ngunit sa loob lamang ng 3 segundo, naaresto na siya. Pulis ba? Hindi. 5 residente ang nagtulungan para hulihin siya. Pagdating namin, tapos na ang lahat. Umiiyak pa nga ang kriminal. Binuksan ni Chief Inspector Lim ang isang larawan. Ito ay isang larawan ng binata na pinalilibutan ng mga residente. Pero alam mo ba ang mas nakakagulat? Hindi siya binugbog ng mga residente. Sa halip tinanong nila kung bakit niya ginawa iyon. Nang sabihin ng kriminal na jobless siya sa loob ng 3 taon at walang pera, bumili pa ng pork chop with rice ang isang manang para sa kanya at nag-alok na tulungan siyang makahanap ng trabaho. Halos hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ganyan ang pakikitungo sa kriminal. Kami-kaming mga Pilipino naniniwala na ang tao ay nagkakamali. Sa halip na palalain pa ang sitwasyon, dapat bigyan namin sila ng pagkakataong magsimula ulit. Patuloy na nagpaliwanag si Chief Inspector Lim. Narinig mo na ang tungkol sa community watch dito, tama ba? Ito ay binuo ng mga lolo at manang na nasa 60s at 70s. Gabi-gabi nagpapatrol sila. May dalang armas. Wala. Flashlight at whistle lang, pero sapat na iyon. Ang pinakakinatatakutan ng mga kriminal ay ang mga mata ng tao. Biglang may pumasok na pulis. Sir, may nakakita ng wallet sa Riverwalk at nagulat. Ayan na naman. Pangatlo na iyan ngayong araw, sabi ni Chief Inspector Lim sa akin. Ito ang araw-araw namin. Mas marami ang report tungkol sa lost and found kaysa sa crime report. Ganyan na ba ito mula pa sa simula? Tanong ko. Hindi. Noong 2005 nang matapos ang Riverwalk na ito, marami ang tumutol, natatakot na maging pugad ng krimen at tagpuan ng mga vagrants sa gabi. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Ang mga residente mismo ang nagbago nito. Sa simula, iilan lang ang lumabas para mag-ehersisyo. Nang makita ng iba, sumunod na rin. Kapag marami ang tao, nagiging ligtas na natural. Tumayo si Chief Inspector Lim. Halika, ipapakita ko sa inyo mismo. Naglakad kami patungo sa Pasig River Esplanade. 3:00 ng hapon ng isang weekday, dapat ay tahimik na oras, ngunit marami ang tao. Nakikita mo ang lolo na iyon. Tinuro ni Chief Inspector Lim ang isang matanda na nakaupo sa bench. Siya ay isang retiradong mayor. Araw-araw sa parehong oras,
4 na oras siyang nandoon. Bakit? Sabi niya, nagbabantay siya. Wala siyang ginagawa pagkatapos magretiro, kaya tumutulong siya para panatilihin ang kaligtasan dito. Pagkalipas ng ilang hakbang may isa pa kaming nakita. Iyan ang dating school principal. Lumalabas siya tuwing uwian ng mga bata para tignan kung may mga bata na nalilihis ng landas. Talaga bang nakikialam siya? Oo, noong nakaraang taon pinigilan niya ang away ng mga estudyante. Pinakiusapan pa nga niya ang isang runaway kid na bumalik sa kanyang mga magulang. Nagpatuloy kami sa paglalakad habang nagpapaliwanag si Chief Inspector Lim. Ang may-ari ng coffee shop na iyon ay bukas ng matagal nagsisilbing human CCTV. Ang convenience store na iyan ay nagbibigay ng 24-hour free emergency medicine at ang mga manang na nakaupo sa bench na iyan ay ang Community Intelligence Network. Kung may suspicious person na pumasok sa lugar, agad silang magre-report. Lahat ba ito ay voluntaryo? Tanong ko, oo, walang utos mula sa gobyerno. Nagmamalasakit lang sila sa isa't isa. Biglang may lumapit na babae at bumati sa Chief Inspector. Ay, sir, nahanap na po ang lola na naligaw kahapon. Mabuti naman. Nakauwi na ba ng ligtas? Salamat sa report niyo. Pagkaalis ng babae, nagpaliwanag ang Chief Inspector. Iyon ay isang Alzheimer's patient na naligaw. Ngunit wala pang 30 minuto, 50 residente ang tumulong sa paghahanap. Mas mabilis pa kaysa sa pulis. Tinanong ko ang panghuling tanong, maaari bang magpatuloy ang model na ito? Sumagot si Chief Inspector Lim nang may matibay na tono. Hindi ba't napatunayan na ng Ilog Pasig Esplanade sa loob ng 20 taon, ngunit ang pinakamalaking pagsubok ay darating bukas. Kinaumagahan, nagdesisyon kaming gawin ang pinakabaliw na eksperimento. Pagkatapos makuha ang approval mula sa BBC headquarters, nagdisenyo kami ng isang simulated danger scenario. 9:00 ng gabi sa gitna ng Pasig River Esplanade, nagkunwari si Rafael na isang kriminal lumapit sa akin at nagdulot ng gulo. Sumigaw siya sa Ingles, "Hoy, anong tinitingnan mo? Naghahanap ka ba ng away?" Nagkunwari akong natatakot at umatras. Ang nakakagulat, wala pang 10 segundo, nagsimula ng makialam ang mga tao sa paligid. 2 binata ang unang lumapit. "Kuya, kumalma ka." Anong nangyari? Nang magpatuloy si Rafael sa pagsigaw, mabilis na pinalibutan ng 5 tao. Isang lalaking nasa 40s ang humarang kay Rafael. "Hoy tol, hindi ko alam ang nangyayari pero hindi tama ang ganyan sa babae." Isang babae ang lumapit at hinawakan ang aking braso. "Ayos ka lang ate, gusto mo bang tumawag ng pulis?" Mas nakakagulat, isang lola ang lumapit at hinaplos ang likod ni Rafael. "Lasing ka, ineng, wag ganyan, hindi maganda yan." Hindi na kayang mag-arte ni Rafael at huminto na lang. Dahan-dahang nagkalat ang mga tao sa paligid. Isang lolo ang nag-abot ng bote ng tubig kay Rafael. "Inuman mo, mag-isip ka. Nag-away ba kayo ng girlfriend mo?" Ipinaliwanag namin sa lahat na shooting lang ito para sa programa. Interesante ang reaksyon ng lahat. Wow, nakakatakot na eksperimento. Kung totoong kriminal iyon, gumamit sana kami ng mas matinding puwersa. Hindi namin papayagan ang ganyang bagay dito sa Pasig River Esplanade. Ang pangalawang eksperimento ay 1:00 ng madaling araw. Sa pagkakataong ito, nagkunwari akong nawalan ng malay at nahimatay sa bench. Wala pang 1 minuto, isang babae na nagjo-jogging ang huminto para tignan ako. "Miss, ayos ka lang ba?" Nang makita niyang hindi ako gumagalaw, agad siyang kumuha ng telepono. "Hello, 911. May nahimatay sa Pasig River Esplanade." Kasabay nito, nagsimula na ring magtipon ang iba. Isang lalaki ang lumapit at tinignan ang pulso ko. Ang isa naman ay nagtanggal ng jacket at ipinatong sa akin. Malamig. Baka magkasakit. Sa loob ng 3 minuto, halos 10 tao na ang nagtipon. Pinalibutan nila ako parang human shield. Nang bumangon ako at ipinaliwanag ang sitwasyon, nagreklamo ang isang manang. Ay, nakakagulat. Akala ko totoo, ngunit pagkatapos tumawa siya at sinabing, "Pero mabuti na lang
at ayos ka. Ang pangatlong eksperimento ang pinakabaliw. 3:00 ng madaling araw ang pinakatahimik na oras. Nagkunwari si Rafael na isang snatcher inagaw ang bag ko at tumakbo, tulong snatcher. Sumigaw ako ng malakas. Sa sandaling iyon, isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nangyari. May 3 tao ang sabay-sabay na tumakbo mula sa 3 magkakaibang direksyon. Isang rider ng motor ang huminto at humabol. Isang binata na nagjo-jogging ang tumakbo ng mabilis. Maging ang tindera ng convenience store ay lumabas para tumulong. Hindi umabot sa 20 metro ang takbo ni Rafael bago siya napalibutan. Hinto. Saan ka pupunta? Sinubukan ni Rafael na ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit lumingon muna sila sa akin. Miss, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasugatan? Ito ba ang bag mo? Nang ipaliwanag namin na shooting lang ito, bumuntong hininga ang rider. Ay muntik na akong ma-heart attack. Akala ko may snatching na talaga sa Ilog Pasig, sabi ng nagjo-jogging na binata. Dito ako nakatira sa loob ng 20 taon. Ito ang unang beses na nakakita ako ng ganito. Nagulat talaga. Binalaan kami na napakadelikado ng ganitong eksperimento. Kung totoo ang sitwasyon, maaari rin kaming masaktan. Pero napatunayan din, hindi ba, kung gaano kaligtas ang Ilog Pasig Esplanade. Ito ang huling salita mula sa tindera ng convenience store. 4:00 ng umaga, nakaupo kami sa bench ng Pasig River Esplanade. Nagsisimula nang dumating ang mga tao na mag-ehersisyo. Lumapit ang isang lolo. Dayuhan ka ba? Anong ginagawa mo buong gabi? Nagsho-shoot kami ng safety topic tungkol sa Ilog Pasig Esplanade. Tumawa ang lolo. Kaligtasan. Hindi na kailangang i-shoot iyan. Ligtas naman talaga ito. Bakit kaya ganoon kaligtas? Nag-isip ang lolo at sumagot, kasi nagtitiwala kami sa isa't isa. At nagtatrabaho kami para panatilihin ang tiwalang iyon. Kailan nagsimula iyan? Siguro mula nang magkaroon ng river walk na ito. O baka mas matagal pa. May pusong Pinoy na kami mula pa noon. Ipinakita lang ng Ilog Pasig Esplanade ang damdaming iyon ng mas malinaw. Tumayo siya at nag-iwan ng isang pangungusap. Pagbalik mo sa inyong bansa, huwag mong kalimutang sabihin sa iba, ang Ilog Pasig na ito ay hindi binuo ng teknolohiya kundi ng puso ng tao. Nagsimulang sumikat ang araw. Malapit nang magsimula ang bagong araw sa Pasig River Esplanade. Nang gabing iyon, nag-video call ako sa aking mga kasamahan sa London. Hindi ka panipaniwala, niyugyog ng aking kasamahan na si Jeremy ang kanyang ulo sa screen. Olivia, planado ito, hindi ba? Sigurado akong umupa ka ng mga aktor. Agad kong ibinahagi sa kanila ang lahat ng footage na kinunan. Mula sa mga babaeng nagjo-jogging sa 3:00 ng madaling araw, ang unattended store, ang wallet test, hanggang sa simulated danger scenario. Pagkatapos manood ng 10 minutong footage, tahimik ang 5 kasamahan online. Sa huli nagsalita ang head producer na si Helen. Olivia, may nakakalimutan ba tayo? Anong ibig mong sabihin? Dapat ganito ang London, hindi ba? Ang makapaglakad ng ligtas sa gabi, dapat normal iyon, hindi ba? Ngumiti si Simon, isa pang kasamahan, ng may pait. Ang anak kong babae ay 10 taong gulang na pero hindi ko pa rin siya pinapayagang maglakad mag-isa papunta sa paaralan, kahit 100 metro lang. Sa Maynila, ang mga elementary student doon sumasakay mag-isa sa tren para mag-review. Baliw. Bumuntong hininga si Helen. Kahapon may nangyari na namang snatching sa Brixton. Tanghaling tapat pa. Siguro kami ang hindi normal. Nag-play ako ng isa pang footage ni Rafael. Ang mga residente na nag-iingat sa lasing na natutulog sa Pasig River Esplanade. Kung sa London iyan, tanong ko, mawawala ang wallet, mawawala ang telepono. Baka pati sapatos manakaw, sagot ni Simon. Biglang sumigaw si Jeremy. Ano ang pinagkaiba? Parehong tao, hindi ba? Naalala ko ang sinabi ng mga taong nakilala ko, Tiwa. Ang pinakapangunahing tiwala namin sa isa't isa, may batas din kami, may pulis, sagot ni Helen. Pero pinili nilang magtiwala sa isa't isa bago isipin ang batas. Kumilos ang mga residente bago pa man dumating ang pulis. Ang ekspresyon ni Simon ay parang may biglang naliwanagan.
Kailan tayo nagsimulang ituring ang isa't isa bilang kalaban, ang katahimikan ay bumalot sa meeting. Sabi ni Helen Olivia, may naisip ka na bang pangalan para sa documentary? Wala pa. Paano ang nawala namin, ang leksyon? Mula sa Ilog Pasig, tanong ni Jeremy, masyadong malungkot. Ang huling ligtas na lungsod, hindi umiling ako. Hindi ito kuwento tungkol sa lungsod. Ito ay kuwento tungkol sa puso ng tao.